Yung operator po ang may responsibilidad sa ilalim ng batas for the safe closure and rehabilitation plan implementation. Patuloy ang investigasyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa nangyayaring sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Kasama sa tinitingnan ng DENR kung ano ang mga pananagutan ng operator nito. Partikular na ang paglabag sa Clean Air Act, Ecological Solid Waste Management Act at Philippine Clean Water Act, halimbawa kung nakontaminate ang tubig dahil nasa isla ang landfill. Ito pong particulate matter na 2.5 microns ang size, umaabot po hanggang baga to, so talagang masama to sa kalusugan. As early as May 8, 2023, meron na pong resolusyon ang Sangguniang Panlunsod. Nandito po yung mga konsehal po natin na sinasabi po dito na hindi na po natin i-renew itong franchise po na yan. Tiniyak ni DENR Acting Secretary Juan Miguel Cuna, may mananagot sa nangyari lalo na maraming naperwisyong residente, hindi lang taga Navotas kundi pati na mga karatig bayan o lungsod. Definitely po, may nangyaring ganyang kaganapan dito sa landfill na to. Marami pong naperwisyo, lalo na po sa Navotas saka sa Ubando, Bulacan. And then, siyempre, gaya ng sabi ni admin kanina, they want a copy of the report. So also they can determine kung anong legal remedies ang pwede namang gawing hakbang ng LGU ng Ubando. Patuloy din ang monitoring ng DENR sa air quality sa mga apektadong lugar tulad sa Ubando, Bulacan. Kumuha na rin ang sample ng tubig malapit sa landfill para masuri kung mayroon ng kontaminasyon. Pero ang resulta po nito ay 7 araw pa po. So kahapon po ang nag-sampling. So by next week, malalaman po natin kung anong resulta nito at abisuhan po natin ang publiko. Batay sa inisyal na investigasyon ng kagawaran, bigong ipatupad ng operator ang Safe Closure Rehabilitation Plan. August 2025 tumigil ang operasyon ng landfill matapos hindi i-renew ang kanilang prangkisa. Bukas ay magkakaroon ng technical conference kasama ang operator. Inaasahang dadalo ang local government unit ng Navotas. Kanina ay dumating sa Navotas ang alkalde at iba pang lokal na opisyal ng Ubando, Bulacan. Sasama rin sila sa nasabing pagpupulong dahil sila ang pangunahing apektado sa ngayon. Pag-uusapan sa conference ang mga nakitang paglabag ng operator, partikular sa inisyong Environmental Compliance Certificate at kung ano ang mga susunod na hakbang na gagawin kaugnay ng sunog. Para mapag-usapan itong mga bagay na ito, lalong na yung mga conditions sa loob po ng ECC na kinumit po nila na dapat gagampanan nila lahat yon. So titignan yon isa-isa at malalaman po natin kung ano yung mga na-violate nila. Sa pangunguna ng mayor ng Ubando, pinarating nila sa Navotas LGU at sa DENR ang kanilang hinaing dahil sa perwisyo ng sunog sa landfill. Sa tala ng Ubando LGU, nasa 116 na pamilya ang inilikas nila mula sa barangay ng Binuangan at Salambao na direktang tinatamaan ng makapal na usok. Ang nakakanulan dito yung tagal dahil halos lahat ng mga taga Salambao hindi makapag mangisda dahil pagdating ng alas 5, bumababa na yung hanging habagat. Ito na po yung nagsasara ng mga daan para hindi mo makita. Since kumakapal yung usok ng gabi, likas na namin sa Ubando National High School. So from Saturday up to now, so ngayon nandoon pa rin sila. Ayon sa mga opisyal ng Ubando, ang isa sa problema nila ay ang pondo para sa mga lumikas nilang residente, lalo na hindi nila alam kung kailan matatapos ang sunog. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.